Yan, online pala tayo lahat, ano. Sige, mag-start na tayo. Kung ready na kayo. Ara Joyce, ready na kayo, Ara Joyce? Yes po. Yes po. Sige. Okay, so balik lang tayo dun sa Jeremiah 31 pa din. Tapos pakibasa na lang Ate Jamie from 10 to 14. Tapos yun, mag-start na tayo ng discussion. Jeremiah 31 verse 10 to 14. Inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, o mga bansa, at inyong ipahayag sa mga pulo sa malayo. Inyong sabihin, ang nagpakalat sa Israel ay siyang magtitipon sa kanya, at iingatan siya gaya ng pag-iingat ng pastol sa kanyang kawan. Sapagkat tinubos ng Panginoon ang Jacob, at kanyang tinubos siya sa kamay ng higit na malakas kaysa sa kanya. Sila'y darating at awit ng malakas sa kaitaasan ng Zion, at sila'y magniningning dahil sa kabutihan ng Panginoon. Dahil sa butil at sa alak, langis at dahil sa guya ng kawan at ng bakahan. At ang kanilang buhay ay magiging gaya ng dinilig na halamanan. At sila'y hindi naman lulupaypay pa. Kung magkagayoy, magagalak ang dalaga sa sayawan, at ang mga binata at matatanda ay magsasaya. Gagawin kong kagalakan ang kanilang pagluluksa. Aalawin ko sila at bibigyan ko ng kagalakan sa kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ng kasaganaan ang kaluluwa ng mga pari, at ang aking bayan ay magsisiyahan sa aking kabutihan, sabi ng Panginoon. Okay, so praise be the reading of God's Word. Before we start, let us render our hearts towards God. And let us focus sa salita niya ngayon. So let us pray, mga kapatid. Panginoon, ito po ay aming pinagpapasalamat na ikaw ay dakila, na ikaw ang hari, Panginoon. Ikaw ang tagapagtubos ng Israel. Salamat sa pinakita niyo po at pinamalas niyo na mightiness, Panginoon, sa buhay ng iyong mga pinili. Na dito sa teksto na aming nabasa ay sa buhay at sa nation ng Israel, Panginoon. Kung paano niyo po sila ibinilik mula sa pagkaka-exile nila, Panginoon. Panginoon, ito po aming dalangin na ang bawat isa na nandito ay handa na makinig sa inyong katotohanan at ito ay aming pinapasalamatan na meron po silang puso na patuloy na nagtatanong at naghahanap, Panginoon, sa katotohanan na matatagpuan lamang sa inyong salita. And of course, Panginoon, sa living word, Panginoon, and that is Jesus Christ and the Holy Spirit that is within us, that sealed us to the salvation, Panginoon, na inyong ipinlano from the very foundations of the earth, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So yan, so back tayo sa discussion. So again, welcome, no. Happy Monday. So yon, balikan natin yung verse 10. So last week na pag-aralan na natin na itong mga bansa na tinutukoy is it represents yung pagiging tawag dito worldwide or universal ng working ng kamay ng Panginoon sa certain people na dito sa ating napag-usapan ay ang kanyang tubos, no? Nabasa ni Jamie yung verse na may pagtubos, ano? So dahil may pagtubos, ibig sabihin may manunubos. At dito sa verse 10, pinakita na itong ginawa na pagtubos ay
kumbaga ipahayag ninyo sa pulong malalayo or pulo na nasa malayo, no? So yung ibig sabihin po noon ay pagpapakita ng tawag dito, yung evangelism. Okay? So kagaya ng isang tunay na evangelist, no? Ito talaga yung isa sa commission na binigay ng Panginoon, no? Nung ibinigay na sa kanya ang lahat ng otoridad, no? Sa langit at sa lupa, no? Na nabasa natin sa Matthew 28. So, 'yun, meron pa ba kayong madadagdag sa verse 10, no? Verse 10. So, definitely yung sinabi na ang nagpakalat sa Israel ay siyang magtitipon sa kanya, ito ay isang kumbaga balita or headline na ito nga ipahayag to the ends of the world, no? So it talks about the God of Israel, no? Yung si Yahweh, no? Si Yahweh. So nabanggit din at iingatan siya gaya ng pag-iingat ng pastor sa kanyang kawan. So hindi lang yung headline or yung news o yung good news, ang ma-highlight doon is hindi lang yung manunubos, no? Na sa kontekstong ito ay yun nga yung from pangangalat sa pagtitipon, no? From yun nga, from the scattering to the ano ba yung pagtitipon sa English, basta yung pagre-reunite sa kanila from exile. Hindi lang yun ang naandoon, kung hindi yung kawan, no? Pag-uusapan dito yung kawan. Pag sinabi natin kawan, ito ay kumbaga samahan o kaya ay isang katipunan, no? Katipunan po ng yun yan, ng iisang katipunan sa iisang kawan, at yung mga iyon ay dahil nga nabanggit yung manunubos dito na kanyang kumbaga inihambing ang kanyang sarili sa isang pastol, no? Sa isang pastol. So one shepherd, one flock, yun nga yung kawan. So hindi lang nakatuon doon sa shepherd, also dito sa kawan. So kaya nga very timely itong salita ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo as we end on Friday na our message sa Sunday will be talking about yung kawan. So napaka-importante talaga na makilala natin yung kawan, no? Kasi aanhin natin yung balita na merong manunubos na ang Diyos ay siya ay ang kanyang ginawa sa kanyang sariling pagpapasya ay tubusin itong kawan. So might as well kilalanin natin sino nga ba ang kawan na kanyang iniligtas, no? So very timely. I hope nakikita nyo yung importance ng salita ng Panginoon and how it is united. Pag sinabing hindi united, parang how it is coherent, kumbaga it tells us a message, isang magandang balita, no? At ang bawat magandang balita ay may tawag dito, may recipient, no? May object yung balitang iyon, at ito nga yung kawan na nabanggit, no? Yung kawan ng pastor. At iingatan siya gaya ng pag-iingat ng pastol sa kanyang kawan. So that is the message. Kung paano iningatan ng pastol ang kanyang kawan. At sino nga ba iyong kawan na iyon? Okay? So to further, para mas mapalalim natin yung pagkakaunawa natin tungkol sa kawan, okay?
tungkol doon sa flock, tungkol sa iglesia. So babasahin natin yung next na verse, 11. No, sapagkat tinubos ng Panginoon ang Jacob or ang Israel at kanyang tinubos siya sa kamay ng higit na malakas kesa kanya. So dito naman pinakita ano nga ba talaga yung ginawa. At yun nga, sinabi ko na sa inyo, hindi lang sila basta from pangangalat ay itinipon sila. Hindi lamang po basta-basta ganun. Merong tinatawag na pagtubos or redemption. No? And kung babasahin pa nga natin to sa pagsasalin sa American Standard, may dalawang salita na almost synonymous sila. And that is yung redemption or yung redeeming o pagtutubos, and also the ransom. May ransom din, no? Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng ransom? Kaya kung nakarinig kayo, di ba, merong kidnap for ransom. So, parang ganun, no? Babayaran. Yung dalawang word po na yon, yun po ang ating pag-aaralan dito sa 11. Kasi di ba, most certainly, halos parehas lang talaga. Kuya Jello, yung redemption tsaka ransom, parehas lang talaga yan. Ano? But actually, talaga namang parehas, kaya nga synonym sila eh. Pero yung ransom at saka yung redemption ay medyo may konti lang silang, kung sa English may tinatawag na nuance, kumbaga, ano ba yun sa Tagalog yung nuance? Yung parang meron siyang element doon sa wikang iyon na katulad ng sabi ko sa inyo last, 'di ba? Yan ang inyong kinatatayuan. Meron ding nuance yung paninindigan, 'di ba? Well, dapat parehas lang yun sila, pagtayo at pagtindig, no? Pero somehow base sa pag-i-explica, merong magkaiba silang nuance or yung parang yun nga, yung parang pareho pero iba. Alam niyo yan? Pareho pero nagkakaiba. Okay? So ito rin yung gagawin natin dito sa redeeming, which is pagtubos, and ransom, which is pagtubos pa rin. No? Okay? So sapagkat tinubos ng Panginoon ang Jacob at kanyang tinubos siya sa kamay ng higit na malakas kesa sa kanya. So, okay, una sa lahat, ano yung intindihan niyo pag sinasabing tubos? Bukod doon sa M. Luwilier, o ano pang ano niyo? O baka yun ba yung na ano niyo na anong pwede nating mai-associate sa word na pagtubos, no? Ibig sabihin may ang alam ko talaga pagtubos, isinanla, di ba? Parang ganon. Ano pang pwedeng nating makita dito sa verb na ito, pagtubos? So, hindi na lang kasi basta tinipon no? Or yun nga, galing sa pangangalat, tinipon. Hindi na lang basta iyon ang ating pinag-uusapan o ang paksa natin. Yung paksa natin ay mas kumbaga mas binigyan pa ng diin. No? Hindi lang basta tinipon, dahil nga nagkalat, tinubos. No? Yung word na tubos. Okay, may gusto magsalita? Inalaya. Inako ni Yahweh yung Inako Ayan. ni Yahweh yung kasalanan ng Israel. Yun ang Okay. pagkakaintindi ko Okay, si Lolo Myong, ang sabi niya is yung pagpapako ni Yahweh sa kasalanan, doon sa cross ni Jesus. At saka sa ating panahon, sa panahon natin sa ngayon, tinubos ni Jesus Christ yung kasalanan ng tao Kaya ang tao, kailangan magsibalik sa kanya, mag-reconcile, bumalik sa Panginoon. Tama ba yun? Okay. Tama po yung inyong sinabi, no? Salamat, Lolo Myong.
Doon, ang ipinupunto naman ni Lolo Myong sa atin, yun yung ginawa, kumbaga, ginawang pagpapapako ng ating Panginoong Hesus. No, hindi lang basta siya nagpapako, ang Panginoong Hesus, meron din nagpako talaga sa kanya na yun talaga yung will at pasyang gawin. Na ipako talaga ang Panginoon sa krus. Bakit po kaya? Kasi meron tayong reference na Bible verse diyan, no? Bakit kailangan ipako ng Panginoong Hesus doon sa krus? Bakit kailangan siyang ipako ng kanyang sariling ama sa langit doon sa krus? No, kung babalikan natin yung 2 Corinthians 5, nabasa natin, sabi doon, 5 ba yun, yung he became sin. No? Tama ba, Tol? 17. Siya ay naging kasalanan. Okay. So, bali, if that is correct, doon sa 2 Corinthians 5, verse 21, he became sin. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. So sinasabi dito ni Lolo Myong na yung pagtutubos ay may kinalaman sa kasalanan. Na yung kabayaran ay may kinalaman sa kasalanan. Ibig sabihin, ano pong ibig sabihin nun? Si Ara, parang nagsalita ka, Ara, baka meron kang... Basta yun, I bet yun ang ibig sabihin ni Lolo Myong. Pagtutubos sa kasalanan. No? Bayad sa kasalanan. So, Ara, hindi na. Sige, Tol. Hindi, parang ang merong nangyaring legal transaction na kailangan mangyari. Kumbaga, hindi siya binaypass, hindi siya, kumbaga makikita mo doon yung katuwiran ng Diyos. At ayun nga, yung hindi siya nagko-contradict sa kanyang attributes. So, ransom, di ba pag ransom parang ibinalik, parang ganun ba, no? Merong transition na from and to, parang ganun ba? From to. And ayun, parang nakikita ko dito yung legal, yung word na legal transaction na nangyari. Kaya kailangan siya mangyari kasi it must be legal. No, hindi siya illegal. Parang ganun. So, yun, makikita dito yung katuwiran nito. Yun lang. Okay, so napag-usapan yung legal na transaction. Tama 'yon. Kumbaga, you see, sabi nga ng Panginoong Hesus nang siya ay nabubuhay pa, siya ay kumbaga pumunta dito sa lupa. Ang Diyos na sa langit pumunta sa lupa upang wag i-abolish o buwagin yung bawat tuldok o kudlit sa kautusan. Kaya nga, yun ang ipinunto rin ni Rahel sa atin na talagang walang bypass na nangyari, kundi ito ay pag-fulfill doon sa kautusan. Because God cannot, kumbaga, hindi niya kaya na tama ba yung or hindi niya i-disobey yung kanyang, tama ba tol yung aking term? Basta yun yung ibig sabihin, no? He cannot contradict himself. Just like pag nagbabasa tayo ng Biblia, every verse cannot contradict another verse. Kasi all verses sa Biblia, it will complement, not just complement, but hindi lang basta pag-complement, kundi magpapatunay sa iisang katotohanan ng Diyos.
You know? And yun, nasabi na ni Utol, yung ransom at saka yung redemption na it is a legal process kasi nga from dito from kumbaga may transaction from this to this, no, may from sin or from Satan to God, parang ganun yung transaction na nangyayari. So tama, yun yung ransom, yun yung pagtutubos, parang binili mo. Pero what makes it legal? Yun yung tanong. Bakit naging legal ito? Okay? Bakit ito naging legal? Kasi yung pamayad, hindi lang basta yung pamayad, kung hindi yung nagbayad, he is all, kumbaga kung sa item pa, no? He is a legitimate buyer. No? Kumbaga, lihitin mo siyang manunubos. Diba? Saan ka nakakita ng isang nagsangla o isang sanglaan na hindi niya i-verify yung tutubos? Diba? It must be verified para nga ito ay mabalik sa kanya. And alam ko naman na wala ni isa sa atin ang makaka-question doon sa pagiging lehitimo ng Diyos Ama na tubusin ang kanyang anak. Bakit? Kasi bago pa man tayo isinilang, no? In natural dito sa atin, no? Pag kunyari si Ara, saan ka ba pinanganak, Ara? Sa ospital o sa hilot o saan ba? Sa bahay lang po. Sa bahay lang. Okay. So doon tayo, hanap tayo ng doon sa ospital. 'Di ba? Pero dito sa atin may birth certificate 'Di ba? May birth certificate. And that will, ano yung nakapaloob sa birth certificate? 'Di ba? Yung nanay, tatay, magulang. No? So, dito, siya na nagtubos ay tunay na lehitimong, kumbaga, siya ang, kumbaga, ama ang kanyang tinutubos. No? And that is already sealed. Kung mababasa natin sa Revelations, even sa, yun nga, yung mga ano natin, yung mga verses natin na nagsasabi ng predestination, no, from the foundations of the earth already, bago pa man nilikha ang lahat, tayo ay kanya nang hinirang sa kanyang anak, natatanging anak na si Jesucristo. So bago pa man tayo nilikha ay kumbaga selyado na isulat na sa Book of Life na itong mga taong ito, selyado to sa dugo ng aking anak na si Jesucristo. Okay? Sila ay tinubos na. At yung ginawang pagtutubos o yung redemption ay ginawa ng itong tinatawag nating Redeemer. So, ibig sabihin, yung pagtutubos pala, kaya lang siyang gawin yung talagang lehitimong kamag-anak o lehitimong may-ari. You know? So, kaya ganun kabigat itong verse na ito. Sapagkat tinubos ng Panginoon ang Jacob. Baka sino bang nagpangalan kay Jacob bilang Israel? It is Yahweh. So it is His own, and therefore, bukod doon sa sinabi ni Rael na walang na-bypass na
na tawag dito na kautusan o merong naging illegal because it is legal. More than that is kung gaano ka-legitimate itong tinatawag na redeemer, no? He is our redeemer. Actually, naandun yung substance sa redeemer. Kasi kahit na idaan pa natin yan sa korte o kahit idaan pa natin yan sa legal na basis or legal na transaction, as long as yung tao na gumagawa ng transaction is not legitimate, wala pa rin kwenta yung transaction na yon. Magiging kanselado pa rin iyon. But praise be to God, it is not canceled. Kumbaga, transaction has been verified. Okay? Naiintindihan po ba natin yun? Veripikado po yung transaction. At dahil veripikado yung transaction, so dadako tayo doon sa mga at sinabi ng Panginoon na mangyayari. Dahil nga naging tayo ay tinubos niya na, hindi lang basta mula sa pangangalat, itinipon tayo, hindi lang basta iyon, tinubos tayo ng tagapagtubos o ng manunubos. Di ba? That's why when we share the gospel, it is not about, though, ibig ko sabihin, more than it is about the cross. More than, no? Tunay na ito ay patungo sa cross, no? Doon sa naging transaction ng ama at ng anak sa cross. Di ba? Walang question doon. Yun yung gospel. But more than that, our faith, the substance of our faith is Jesus Christ. Yung manunubos. And Jesus Christ, why he is legitimate? Because he is not just a creation. Hindi lang siya basta, bagaman sinabi sa Colossus na napag-aralan din natin kahapon, though hindi pa natin nasagi, di ba? Doon sa pag-ano natin, pag verse by verse natin, pero nabasa natin yun. Na siya ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Pero hindi yun nangangahulugan na si Jesus Christ ay isa lamang nilalang. No? Hindi siya nilalang. Siya, kaya nga sinasabi, ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, nilikha ang lahat niya bilang siya ay Diyos. Siya ang may likha ng lahat. So, ano ang ginagawa natin ngayon, mga kapatid? Ang ginagawa natin ngayon, bukod dun sa pag-aaral, is to give each one. Dito sa context, it is Jacob or the nation of Israel. Pero we know from our study that ang tunay na Israel, ang tunay na pinili ng Diyos, is not bound sa isang national or nationality. It is for all. No? Sagana ito sa buong, sagana to sa sanlibutan. Di ba? You see how, paano kung pinag-aaralan talaga natin, nakikita natin, oo nga, no, isa lang ang mensahe. Kung isa ang mensahe, hindi nagkakasalungat yung mensahe. Okay? So, and that's why napakagandang pag-aralan at napakagandang, kumbaga, gunitain itong ginawang pagtubos sa atin, hindi lang dahil hindi ito nag-bypass ng legal transaction, but because yung manunubos is a legitimate one. And we are his legitimized, adopted sons and daughters. Lihitin mo tayong mga anak. Bagaman hindi tayo Diyos, kaya nga, kinlaro natin yan, no? Ang tao ay hindi Diyos. Kasi nung nilikha ng Panginoon, si Eva at Adan, pinangalanan niya agad, no? Genesis 5:2. Ipakita mo dyan, Tol. Genesis 5:2. No? Anong sabi?
lalaki at babae silang nilalang at sila'y binasbasan at tinawag na Adan. Alam natin na itong Adan, it talks about humanity, mankind, tao. Tinawag na tao ang kanilang pangalan ng araw na sila'y lalangin. So, huwag na tayong malilito, being Jesus Christ, the Son of God, also, tayo, na nananampalataya kay Kristo, na siyang Son of God, nag-iisang anak ng Diyos, tayo rin ay anak na niya. At si Jesus ang ating panganay, but it doesn't mean that Jesus Christ, kaya nating, kumbaga, iparehas ang ating sarili sa Kanya, sapagkat tayo ay tao lamang. At si Jesus, bagaman siya ay panganay sa mga magkakapatid, siya ay Diyos. Kaya nga po, di ba, pag nag-aano tayo ng gospel, kasi ngayon, ngayon natin, praise be to God, ngayon lang rin namin to ginagawa ni Ryle. We verify the message, the gospel. If it is false gospel, so hindi talaga yan dapat natin basta tanggapin. At hindi lang basta wag tanggapin, wag din natin siyang pabayaan na as is. No? Kamuhian natin ito. Kamuhian natin itong mga gospel na hindi naman tunay. Na nagsasabi na kaya talaga nating gampanan itong kautusan. Okay? And yun nga, I invite you ulit sa darating na Pasko, December 23. So yun, mapag-uusapan na naman natin itong mga alam niyo po yung word na subtle. Subtle. Raise yung hand ng mga nakakaalam ng word na subtle. So subtle, ito ipapaliwanag ko. Kung mali ako, kayo na lang magpaliwanag. Subtle is yung mga, alam niyo yun, yung mga statement o yung mga katotohanan or yung mga declaration na sinasabi ng isang tao na sa una nating pagdinig o sa una nating pagbasa, wala namang mali. Kumbaga, swabe lang siya, ganun siya. Ganun nag-work si Satan. Naakala natin itong mga sinasabi ng ating mga pastor, ng ating mga pare, ng ating mga ministro, kasi nga naman, galing sa Biblia, so tama lahat. Well, yun nga yung ating iingatan. No? May iisa lamang po tayong pastol at ayon ay si Jesucristo. Kaya nga po, paano natin malalaman na hindi na ito ayon kay Kristo sa pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita? At once na malaman natin na itong sinasabi ng kahit man ito ay mga revered na natin or mga ginagalang na natin na pastor, ginagalang na natin ng mga pari, ginagalang na natin ng mga ministro, o ano pa mang tawag sa kanila, obispo, or supervisor natin. Pag once na nakita nyo na ito ay hindi nakaturuan ni Jesus, huwag na kayong magpatuloy pa. Bumalik kayo sa salita ng Panginoon. Diba? Kaya nga po, maging maingat po talaga tayo sa mga nagtuturo. Lalo, diba, ang mga nagtuturo. Kaya may verse sa Bible na yung mga teacher, doble ang inyong magiging judgment pag nagkamali kayo. Kasi buhay ang nakataya dito, no? It is a very serious business, no? Seryoso po itong business na ginagawa natin. Huwag nyo lamang po itong nilalang, Actually, ito po yung business of all business, no? Not na ang revenue o yung kapalit o yung inaasahan natin hindi monetary allotment or hindi yung alam niyo yung pangmundo, kundi it is
beyond or it transcends o yung mas higit pa doon. At yun na yung spiritual natin na pamumuhay, yung kaluluwa natin ang nakataya dito. So, bakit ko nga ba nasabi yun? Kasi, ngayon, may ilalatag lang akong subtle truth. Pag sinabing subtle truth, mukhang tunay, pero hindi. Na ang Diyos ay nagsabi na, na ang marami sa mga nagtuturo o teacher, magsasabi na, kaya nating talagang gampanan ang lahat ng kautusan na ipinupukol sa atin ng Panginoon. Okay? Na wala siyang ibibigay sa atin na hindi natin kakayanin. And which is, yung verse na yun, ipakita mo nga tol, yung 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Okay? Ito sabi, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipinahihintulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. So ayan, klaro po iyang salitang iyan. And yung false teacher, ito pong sasabihin. Dahil sinabi yan ng Panginoon, kaya mo talagang tumbasan yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya mong mamuhay ng perpekto. Kasi nga, meron ding verse na nagsabi, kayo ay maging perfect, be perfect for I am holy, or be holy for I am holy. Ito yung mga verses na ibibigay at ipupukol sa inyo nitong mga huwad na mga propeta, mga aso, no? Mga baboy. No? Napakasatel lang po ng kumbaga parang wala namang mali Wala namang mali Jello sa sinabi Pero well actually ayun, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Ngayon, ganito ang sasabihin ko sa inyo. Kung ito ang katuruan na ating kumbaga tatanggapin bilang iglesia, nangangahulugan po ito na wala na po tayong pagsalig doon sa transaction na ginawa ng Panginoong Hesus. Or wala na po tayong pananampalataya doon sa kanyang pagtutubos. Bakit po? Kasi kaya naman pala nating maging banal sa ating mga sarili. At ito po ang sasabihin nila, hindi naman Jello, hindi naman yan ang ibig naming sabihin. Ang ibig lamang naming sabihin, dahil nga ikaw ay tinubos na ni Kristo, kaya mo na talaga mamuhay ng banal. Well, to tell you, the Word of God will always declare na ang tao, kailanman siya ay makasalanan. At dahil siya ay makasalanan, gagawa at gagawa talaga siya ng kasalanan. Therefore, hindi siya magiging perpekto. Ngayon, ano ang mangyayari pag ganyan? Mawawalan tayo ng pananampalataya at pagsalig sa nagsabi, kayo ay tinubos ko. Galing sa pangangalat, kayo ay itinipon ko bilang aking pinili, bilang aking mga anak. So ang mangyayari, yung gospel na tinanggap natin na ang salvation or ang katubusan or ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Kanya, mawawala na po yun ng saysay lahat. Kasi kanino na po tayo sasalig muli? Sa akin. Sa aking sarili. Sana naririnig nga yung ibig kong sabihin. No? Actually, wala naman siyang binanggit na mali nung binasa niya yung salita ng Diyos. Saka siya nagkaroon ng mali na pagtuturo nung sinabi niya yung katagang kaya mo nang talagang maging perpekto.
Kasi nga, ito, pipilosopuhin ka pa nitong mga pastor na ito. No, hindi sa ako'y naninira, 'di ba? Tinatawag niyo nga rin akong pastor. Sa kapwa ko pastor. No? Sinisiraan ko itong mga ito kasi hindi naman talaga sila karapat-dapat na tawaging pastor o pastor ng Panginoong Hesus kasi nga inilalayo niya tayo doon sa gospel. 'Di ba? Ipakita mo tol yung napag-usapan natin kanina, yung 2 John chapter 1 verse 9. At ito ang mabigat. At sana ito ay marinig din nila. Kung sila aman ay sa ngayon siguro kung naguguluhan lang sila. Ang sino mang lumalampas at hindi nananatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Malinaw po. Ang nananatili sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. So wala po talagang gray area. It's either puti or pula or black or white. Ganun po. Kung mali ka, mali ka. Kung tama ka, tama ka. Ganun po dapat tayo sa ating judgment. Kaya nga po, 'di ba? Sa James ba 'yun, yung let your yes be yes and your no be no? Kasi yung sa gitna nito ay or maliban dito sa dalawang ito ay sa Satanas na or sa demonyo na o sa kalaban na, 'di ba? In the same way, on our judgment, if it is authentic gospel or not a gospel, dapat ganun din po tayo kabold. Dapat ganun din po tayo magpasya. Yan, mali yan. Yung gospel na yan, walang katuturan. Ano yung sinabi ni Pablo dun sa mga taga-Korinto, chapter 15? Yung gospel na walang kabuluhan. Yun po yung mga iyon. Hindi po sinabi na como sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13 na walang binibigay na tukso na hindi natin kaya. Well, kung doon ka magfo-focus, you will fall talaga sa deception. Kaya nga po sa pag-aaral natin, exegesis. Ibig sabihin, ito ba talaga, magtanong tayo, ito ba talaga yung ibig sabihin nito? Na kaya ko ba talaga maging banal? Pero kung babasahin natin yung maraming verses from the Bible, it will clearly ipapahayag talaga sa atin na wala talagang kakayanan ang tao na maging karapat-dapat. Naging karapat-dapat lamang tayo sapagkat siya ay may kakayanang gawing or hirangin tayong ganap. No? Kumbaga, yung isinangla ay natubos hindi dahil doon sa item. Because yung item mismo, hindi niya kayang tibusin yung kanyang sarili. Dapat merong manunubos. At tayo ay naging ganap lamang dahil siya na may otoridad sa lahat na pwede niyang sabihin na ikaw ay isang ganap. Pero nga, ang kagandahan nito, and it will add to our faith talaga as assurance. Yung sabi ni Utol kanina, yung transaction ay legal, lehitimo, walang binaypas. Though, walang kuskus balungos kasi napaka-smooth ng transaction eh. Binayaran lahat eh. Kaya nga po mali rin po yung gospel na magsasabi na ang Panginoong Hesus, bagaman siya ay namatay sa krus, binayaran niya ang kasalanan ng mundo. Pero tapos sasabihin, dito na, magkakaroon na ng contradiction. Kasi nga, mali na yung manggagaling na sa tao, hindi na manggagaling kay Kristo yung katuruan. Sasabihin na, pero nasa sayo pa rin. Kung ikaw ba ay maliligtas o hindi. So, ibig sabihin, kinontradict mo agad yung sinabi ng Panginoon. Though ikinote mo or binasa mo, pero hindi mo pinanampalatayanan kasi gumawa ka ng sarili mong konsepto o katuruan. No? Kaya nga po, pag nanggagaling talaga sa tao, yung doktrina, mali po talaga yan. Hindi po yan magiging sound doctrine. Kaya nga po, pinaulit-ulit ko kahapon yung Roman Catholicism, kaya po hindi natin sila hindi na natin sila paniniwalaan kasi ipinapantay nila yung authority nila sa
sa authority ng salita na ito lang ang ating kinikilala bilang authority o magdidikta sa atin kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang gospel at kung ano ang hindi, kung ano ang kaligtasan at kung anong kasanungat ng kaligtasan, damnation o yung tawag dito, damnation, kapahamakan. Okay? So let us always stick to sola scriptura. Ang ibig po sabihin nun, ng ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng grasya, biyaya lamang ito. Ito ay bigay, free gift. Sa paano to nakukuha o paano natin to nare-redeem, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya, kanino? Doon sa Redeemer o sa manunubos, at yun ay si Jesucristo. At ito ay nalaman natin ayon sa kanyang nag-iisang kasulatan. Hindi ayon sa katekismo, hindi ayon sa pastor, hindi ayon sa Santo Papa, kundi ayon sa kasulatan. Kaya nga po, napakadelikado talaga ng ginagawa. Tol, napakadelikado ng ginagawa natin. Kasi konting pagkakamali natin, maaari na talagang mapahamak itong mga tupa na itinalaga ng Panginoon. So kaya gano'n na lamang po ako kagalit sa mga simbahan na nagpapanukala ng mga maling doktrina. Hindi yun para kagalitan sila, kundi para iyon sa ibinigay na mga tupa ng Panginoon kay Jesus. Kasi tayo ang mananagot. Kaya nga doble ang pananagutan nitong mga nagkukunwa-kunwari ang mga pastol o mga pastor. So, yun. 5 minutes open forum bago tayo mag-end. Kasi may mga trabaho na to sila. Lolo Myong, malinaw po ba, Lolo Myong? Amen po ba? Salamat po. Lola Lita, malinaw po ba? Narinig ba ni Lola Lita? No, kasi sa tinubos, natanong niya Opo. kanina, sa tinubos, sabi ko, inangkin, parang inangkin niya yung Oo. gano'n kasi tinubos, parang inangkin niya na rin yun. Pinalayang, Yes, inako po ang ibig sabihin nun. Inako niya sa cross. No? Bakit? Yun, napakaganda. Ito, kaya nga napakaganda talaga na nagsasalita kayo. Kasi natutulungan nyo kami. No? Kayo bilang aming mga kapatid, natutulungan nyo kami. Yung word na inako, bakit kailangang akuin? Kasi nga, hindi natin kaya sa sarili natin. Kahit bagaman tinubos tayo ng Panginoong Hesus, tapos sasabihin na, ibig sabihin, kaya mo talagang maging, banal sa lahat ng banal, hindi ka na magmumura, hindi ka na titingin ng malaswa sa kapwa. Pag yan po ang inyong pinananaligan, nawawala po ng saysay yung pag-ako ng manunubos natin ng Diyos sa ating kasalanan. Kasi muli, binabalik natin, kaya pala natin eh. So you see, ginagamit nila ang salita upang tayo ay linlangin. That is how subtle deception is. Yung sinasabi na subtle po, Lola Lita, Lolo Myong, ibig po sabihin nun, yung first glance po natin, yung sa unang dinig natin, wala namang mali. Pero sa totoo, hinay-hinay, parang alam niyo po yun, parang anay, no? Hindi natin nakikita pero bulok na pala. Yung sira sa ipin, yung cavity, hindi natin, pero naaamoy natin eh. Yun ang kagandahan. Naaamoy po talaga natin yun. Dahil bakit po? Buhay na po kayo. Binuhay na po kayo. Meron na po kayong sense. And if still you are nonsensical, magtaka ka, baka wala ka talagang pananampalataya sa Kanya. Kung hindi mo pa rin ito naaamoy, itong mga ganitong mga false doctrine, nako, delikado ang iyong estado. Baka hindi ka talaga tunay na binuhay. At hindi ko po ito sinasabi para ulit
tayo sa atin manggaling yon. Hindi po. Biyaya po ito. Kalooban po ito. Mula bago pa man nilikha ang lahat ng bagay kay Kristo, ito ay itinalaga ng biyaya para sa atin. Kaya nga pa ang tawag sa mga hinirang, hinirang. Dahil ang Diyos ang nagbasbas sa kanila bilang sila ay aking mga anak, sila ay aking mga tupa. So sana, yun, napakaganda. Let us meditate, inako ng Panginoong Hesus ang lahat ng kasalanan. 2 Corinthians 5:21, no? Siya ay naging kasalanan na hindi nakakakilala ng kasalanan. Siya lang talaga ang perpekto, hindi talaga tayo magiging perpekto. But the transaction, tinubos tayo, kaya naging perpekto na rin tayo. Hindi ayon sa ating sariling kakayanan. So let us pray, para hindi sila malate, no? So let us, okay na? May mga klase pa kasi kayo eh. Okay, Father in Heaven, salamat po sa pag-ako ng aming kasalanan. Tunay po at malinaw po ang iyong gospel na ito ay sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa lehitimong manunubos. At ikaw yon, aming Panginoon, Diyos, Hesus Kristo. Amen. So salamat po sa inyong pakikinig. Bye.